Moving on to our sample problem number 10 in orifice, a composite non-prismatic 5-meter high cylindrical tank has the form of a frustum of a cone at the bottom with a 2.5-meter diameter uppermost and 1.25-meter diameter at the bottom and is 4-meter high. So ito ay isang composite na tank. When you say composite, it is made of combined shapes. So dito ang pinag-combine is cylinder and then frustum of a cone. Just to give you an idea, sa drawing ko ng maliit lang dito, no, pero i-redraw na lang natin sa next slide. So, sa taas, meron kang cone, or sorry, cylinder. Then, sa baba niya daw, merong naka-attach na frustum of a cone. So, yan yung itsura ng tank natin. So, parang medyo kamukha ng embudo, pero elongated na cylinder yung bandang taas. So, etong height nila, so for the height ng cylinder, 5 meters. For the height ng frustum, 4 meters. And then, for the diameter, so uppermost diameter ng frustum is, so dito, 2.5. Dito naman, 1.25. So, etong diameter ng uppermost part ng ating cone is, yun na rin yung diameter ng cylinder part natin sa taas. So, ang tinatanong, if fully filled with water, determine the time to remove the capacity of the cylindrical tank. Part B, determine the time to remove all the liquid at the frustum of the cone only when it was initially full of water, and then the total time to empty the composite tank. So, by the way, meron naka-attach na 100 mm diameter orifice doon sa bottom. So, ang bottom natin nandito sa lower part ng ating frustum. Okay? So, para mas makita natin yung figure, I'll draw a bigger. Meron tayong cylinder. Sa baba niya, merong naka-attach na frustum. So, pag sinabi nating frustum of a cone, di ba ito yung tsura ng cone natin. So, ang ginawa, kinat mo siya dito. So, nung kinat mo na siya, naging itsura niya. Ganyan. So, I hope na-imagine siya, no? So, meron siyang dalawang base. So, yung dalawang base niya sa taas and baba ay parehas na circular in cross-section. Okay? So, nandito daw yung orifice sa baba. Ang CD natin is 0.61. And this is 0.1 meter diameter. So, kinonvert ko na no yung 100 mm. And then for its dimension, this is 5 meters. And this is 4 meters. So, for the diameter naman, so, straight line ko na lang to. So, dito, 1.25 meter diameter. Dito naman, 2.5 meter na diameter. So, ganun din dito sa taas natin. So, ito ay 2.5 meter diameter na rin. So, for part A, ang tinatanong, so, gaano daw katagal bago ma-discharge yung capacity ng cylindrical na part. So, imagine, puno yung ating composite tank. So, originally, nandito yung water surface. So, gaano daw katagal bago maging ganito yung lamang tubig ng ating composite tank. So, i-discharge mo yung laman nung nasa cylindrical na part. And since the volume of the cylindrical part is being drained, wherein, di ba, pag cylinder naman, constant yung cross-sectional area niya. So, since constant yung cross-sectional area ng ating cylindrical part, actually, hindi pa natin po problemahin yung AS kasi constant pa lang siya. And it also means na pwede mong gamitin yung formula na, balik tayo sa block. So, pwede natin gamitin yung formula na T is equals to 2AS, C, area ng orifice, square root of 2G, quantity square root of H1 minus square root of H2. So, pwede pa to kasi constant yung AS kasi yung cylindrical part pa lang yung ating dinidrain. So, dito, ang concern natin is pagdating dun sa ating heads. So, initially, ano ba yung ating head 1? So, puno pa siya. Basically, ang head naman dun sa ating orifice is measured yung vertical distance from the orifice to the water surface.
So, kung nandito yung orifice, nandito yung original na water surface, so that's 4 plus 5. Yan yung ating H1. So, that's 5 plus 4 equal to 9 meters. Pagdating naman dun sa ating head 2 or H2, so syempre nandito na yung tubig natin. So, nasa taas na lang siya ng frustum. So, ang head mo na lang doon ay 4 meters na lang. Okay? Let's compute for the time. So, 2 times AS. So, ang area o surface na gagamitin natin is yung area dun sa ating cylindrical part na merong 2.5 meter na diameter. This is pi over 4 times 2.5 squared. This is 2AS divided by C, 0.61. Area ng orifice natin, we have pi over 4 times 0.1 squared. And then square root of 19.62. Then multiply it with square root of 9 minus square root of 4. So the time it takes to drain the capacity of the cylindrical part is equal to 462.627 seconds. So that's the answer for part A. Okay, balik tayo sa question. For part B, determine the time to remove all the liquid at the frustum of the cone only when it was initially full. So dito naman, medyo magulo lang yung phrasing, no? Pero ang tinatanong dito, so gaano naman katagal bago ma-discharge yung capacity ng frustum of the cone? So dito, ang drain natin is yung nasa cylindrical part lang, yun yung kay part A. So ang gagawin natin kay part B, ang i-drain mo lang naman daw is yung capacity ng frustum natin. So with that, hindi pa kasi natin alam ano yung total volume. So possible, yung volume ng cylinder, mas malaki kaysa dun sa volume ng cone or vice versa. So ang mangyayari kasi, dalawa yung possible na case, no? So for part B, let's say redraw ko yung figure natin. So kapag ang i-drain natin is yung laman ng frustum of the cone, so di ba initially nandito yung ating water surface. Now, if, balik ako sa block muna, if the volume ng frustum is greater than the volume ng cylinder natin, ang mangyayari kasi dun sa ating water surface, pag na-drain mo na yung laman ng frustum, possible nandito siya. Nagigets pa yung point? So, hopefully na susundan, no? Pero dito naman, for example, ang volume naman ng frustum is less than the volume ng cylinder. So, initially, nandito yung water surface. So, possible kasi na pag drainin mo yung laman ng frustum, yung tubig is hanggang dito lang. So, this will happen naman if the volume ng frustum is less than the volume ng cylinder. So, sign na lang, no? Baka mapagkamalan yung code. So, we need to verify pa which is which. So, kapag etong unang case natin kasi ang nangyari, so, yung ES natin, pagdating dito sa part na to, so, pag na-reach siya na etong part ng frustum, hindi na constant yung cross-sectional area niya. Pero kapag eto yung nangyari, basically, para lang siyang yung ginawa natin kay step or yung dun kay part A, kaya nga lang, ibang H2 yung gagamitin natin. So, first, we need to determine ano ba yung volume ng frustum of the cone. So, siguro unahin muna natin yung kay cylinder, no? So, si volume ng cylinder, pi over 4 times 2.5 squared times its height na 5. Lagyan natin dimension, na baka malito. So, this is 5, 4, this is 2.5, this is 1.25. Ito rin ay 2.5. Okay? So, for the volume ng cylinder, that's area ng base, circular, times height, 5 meters. So, this is equal to 24.544 cubic meter. While for the volume ng ating frustum, so if hindi na kayo familiar, no, dun sa ating area ng frustum,
it is equal to pi h over 3. Quantity ng r squared plus r na malaki times r na maliit plus r squared. So, yung r na maliit, ito yon. Yung r na malaki naman, dito yun sa taas. And then, ito pa rin yung h niya. Okay? So, we have pi times h na 4 divided by 3. And then, for the r na maliit, so kalahati ng 1.25. So, gusto nyo ilagay 1.25 over 2 squared. Since etong mga to ay diameter, no? Plus, so 2.5 over 2 times 1.25 over 2 plus 2.5 over 2 squared. Okay? And if we compute this, ang volume ng frustum natin is 11.454 cubic meter. So, anong ibig sabihin yan? So, mas malaki yung volume ng frustum natin. Ibig sabihin, kapag drain mo yung laman lang ng frustum, so ganito yung magiging itsura. So, hindi siya aabot dun sa frustum talaga. Kumbaga, nandun pa lang yung na-drain na tubig, eto pa lang yun. Ito yung na-drain na volume ng frustum. If mas maliit yung volume ng frustum kaysa kay volume ng cylinder. Which is, yun yung case natin sa problem na to. So, eto ang i-consider nating figure ngayon. So, for our solution, same siya kay part A. That's 2AS over CA square root of 2G, area ng orifice. Quantity H, square root ng H1 minus square root ng H2. So, dito ang kailangan na lang natin determine is yung H2. Since yung H1 is puno naman, so this is still 9 meters. However, for the H2, eto yon. From the water surface, papunta dun sa ating orifice. So, kailangan nating determine ano muna tong H2 na to. So, mamaya muna pala tong T natin. So, for our T, eto yung na-drain na part. So, that's the volume ng cylinder. So, ilagay ay volume ng frustum. So, eto yon. So, para mahanap ilan yung height na na-drain, kukunin niya natin dito sa volume na yan. Let's say the volume drained is equal to 11.454. Equal ito kay pi over 4 times 2.5 squared times, let's say, ito yung ating, saan bang pwede pangalan? So, y na lang. Y. So, if we try to compute, yung value ng y natin ay equal to so y is equal to 2.333 meters. So, dito ngayon, yung ating H2, so, di ba originally siya ay 9. So, nabawasan ng 2.333. So, ito ngayon, equal siya kay 6.667 meters. So, yun yung gagamitin natin sa formula ng time. So, 2 times AS. So, constant pa rin yung AS natin, no? Kasi nandun pa lang siya kay cylindrical part ng tank natin. So, pi over 4 times 2.5 squared divided by 0.61 times pi over 4 times 0.1 squared square root of 19.62 then multiply by square root of 9 minus square root of 6.667. So for our time, this is equal to 193.353 seconds. So box ko na lang dito, no, kasi medyo marami nakasulat. Okay, so that's our answer for part B. So for the last part, so tinatanong naman, determine the time to empty the composite tank. Now, dun sa sinolve natin kay part A, we're draining the
capacity ng ating cylinder. For part B, we're draining the capacity ng ating frustum. Pero dun sa part C, no, hindi ibig sabihin na time to empty it is ipag-add na lang natin yung answer natin kay part A and part B. So dito kasi kumbaga ibang senaryo natin sila sinolve. So dito or parehas silang from the initial condition na puno yung ating tank. So to determine yung answer natin kay part C, kailangan magkasunod. For example, i-drain mo muna yung capacity ng cylinder bago mo i-drain yung capacity ng frustum. So dito, pasobra na. Kailangan kong mag-insert ng isang slide muna dahil wala ng pagsusulatan. Okay, check ko lang kung okay na. So for part C, so originally puno. Lagyan natin ng figure para mas maintindihan. Drawing ako ng 3 siguro. Okay? So kung actual na pagde-drain yung pag-uusapan natin dito, so initially, ganyan yung laman. Next, kailangan muna nating i-drain syempre yung laman ng cylindrical part. So for that case, constant pa lang yung cross-sectional area natin. So from being full, dapat magiging ganito yung laman ng tank natin. And then from ganitong laman, saka siya magiging nandito na. May empty na siya. So, etong let's say eto yung so from 1 to 3. So from 1 para maging 2 siya, the time required to do that is yun yung answer natin kay part A. Pero yung time required from 2 para maging 3, hindi siya yung sagot natin kay B, no? Kasi kanina, di ba, nandito yung water surface natin kay part B. So dito, the total time is equal yung sagot natin kay part A kanina. So ilan na ba ulit yun? That's 462.627. So 462.627 plus time. Let's say, pangalan na lang natin siyang TC. And to compute for the TC, so nagdi-drain tayo ng isang tank na hindi na constant yung kanyang cross-sectional area. So I hope nasusundan siya, no? So I think I'll remove all of this. Tapos itaas ko na lang. So ganun yung nangyayari, no? I-rewrite ko to sa taas. So the time na tinatanong dito kay part C, this is 462.627 plus the time C. So yung ating cylindrical or yung frustum of the cone na part ng ating tank, let's draw it. Okay. So ang pinaka-height niya, 4 meters. Now, dun sa taas, ang diameter niya ay 2.5. So kung kinuha natin yung radius niya, ito ay 1.25. Dito naman, 0.625. So kalahati ng 1.25. So ang mangyayari kasi, since hindi na constant yung cross-sectional area, so sabi natin last time, di ba kailangan mong express yung ES in terms of the H. So dito, let's say meron tayong strip. So yung strip natin, so ito yung ating DH. So ito naman yung ating ES. So ang gawin natin, kailangan natin express yung ES na yan with respect to the changing height. And to do that, so mag-drawing ako dito. So at this height, basically ang radius naman ng ating AS, say, ano bang kulay? So balik ako sa black.
So, at this instant na nandiyan or yan yung itsura ng ating surface area, so etong radius ng ating surface area is x. So, yun na lang papangalan ko dun sa radius niya, no? And then, so, meron tayong triangle dito. So, yung triangle, drawing ko naman siya dito sa baba. So, for the total height, ito pa rin naman ay 4 meters. So, sa taas, kung ito ay 0.625 tapos yung taas ay 1.25, so we can say na, so medyo hindi lang maayos yung pagkakadrawing ko. So, kung 0.625 yan, dapat ito ay 0.625 lang din. And that means na itong pinaka-base ng ating triangle, 0.625 sa taas. And then, dun sa point na nandun mismo yung ating x. So, take note, ito yung triangle na kino-consider natin, ha. So, yung x natin dyan, hindi siya ito. So, yung x, express natin siya, itong pinaka-width na to, express natin siya as the difference ng x minus 0.625. So, hindi lang magkakasya kasi, no? Pero itong width na to, that's x minus 0.625. And at that instant, yung height na to, yan yung h. Okay? So, sabi natin, kapag hindi constant yung cross-sectional area, dapat si AS is in terms of h. So, syempre, merong mga coefficient dito, plus or minus something pa. So, to get yung expression AS in terms of h, so we'll use this triangle. So, kumbaga, ang area kasi, di ba? So, yung area AS natin at this instant, equal siya kay pi x squared. So, parang siyang pi r squared, pero yung radius kasi, at this instant, and express natin siya in terms of x. So, ngayon, kailangan natin yung expression ng x in terms of h. So, yun yung silbi ng triangle na to. So, using ratio and proportion, so similar triangles. So, 0.625 over 4. So, equal siya kay x minus 0.625 divided by h. So, dito yung x pwede natin express in terms of h. So, simplify this one, multiply it with h, tapos si 0.625 lipat nyo sa kabila. So, simplifying this equation, so parang meron kang 0.625 divided by 4 times h, tapos lilipat mo si 0.625 magiging positive. So, equal siya to x. Or yung x, we can rewrite this. So, simplify yung 0.625 over 4. 0.15625 h plus 0.625. So, ito na yung x na isa-substitute natin dun sa formula ng AS. So, yung ating AS ngayon is equal to pi, quantity ng 0.15625 h plus 0.625. So, yan ay naka-squared. Now, since eto hindi constant yung AS natin, so hindi pwede yung formula na ganito kay part C. So, yan kasi applicable lang for constant AS. So, we need to go back dun sa formula na naka-integral pa. So, that's T is equal to integral ng AS dH over C, area ng orifice is square root of 2G. So, dito from H2 to H1. So, substituting. So, ang ating H1 ngayon, so, original height niya. So, ang itsura, nabura ko pala, no? So, puno pa itong frustum na part, pero wala nang laman yung cylindrical na part. So, kumbaga, nandito yung ating orifice sa bottom. So, yung tubig natin nandito sa top part ng ating frustum. So, ibig sabihin, yung ating H1 is yung total height from the orifice to the top ng frustum. So, that is 4. And then, i-empty mo siya. So, dapat walang matitira. So, 0 yung height. Okay? Lagay natin. So, for the AS, yan ay pi
times 0.15625 h plus 0.625 squared dh divided by, so C na 0.61, area ng orifice, pi over 4 times 0.1 squared. And then we have square root of 19.62. So, meron palang h dito. Sorry. That's square root of 2gh. Nakalimutan natin ilagay. Okay? So, dito, etong mga part na to, even etong si 19.62, pwede natin silang ilabas kasi constant lang naman sila. Including si pi. Okay lang din siya ilabas kasi constant naman ang pi natin, no? So, hindi ulit nagkasya. Magsingit muna ako ng isa pa. Okay? So, let's try to put yung mga constant sa labas ng ating integral. So, dito, nandito na yung pi divided by, so ito yung CD times area ng orifice, pi over 4, 0.1 squared. So, square root of 19.62. So, ang makitira sa loob, from 0 to 4, yung AS natin na 0.15625H plus 0.625 DH divided by, so natira dito, square root of H, or pwede natin ilagay na H raised to 1/2 na lang. So, ito ay may squared pala. Okay? Now, what you can do is to actually solve na ito para hindi niya na problemahin i-type mamaya ng paulit-ulit, no? So, if you want to input this on your calculator and then store nyo. So, kung saan nyo man siya gustong i-store, let's say store kay A. So, dito, yung T natin, so yung A na nakastore na value, no? Integral ng from 0 to 4, 0.15625H plus 0.625 squared DH divided by H raised to 1/2. Now, kung ita-try nyo siyang i-substitute sa calculator, no? So, kahit huwag nyo na muna isama yung A, ito lang muna ang integral. Pero on some calculator, no? Especially kay Canon, somehow ito ay nagkakaroon ng error. So, minsan ganun kasi nangyari kay integral, no? And the solution to that is to actually, instead of using 0 dun sa ating lower limit, you may try, let's say, something na very, very close to 0. Let's say 0.0001. So, with that, hindi na magma-math error. So, magma-math error kasi yan kapag 0 yung nandito sa lower limit natin. So, just wait for a while kasi medyo matagal mag-process yung calculator, no? Kapag ganitong equation yung ini-input natin. Pero kung meron ng, or na-input nyo na, so yung value ng t natin dito, so pag lumabas na yung answer, so sa kanya multiply ng yung nakastore kay A. So for the time, so this is equal to 430.628. So lagay ko na dito yung answer, no? Just wait for your calculator. So medyo matagal talaga to. Especially yung version 1 ng Canon or other calculator except kay Casio na 991 or yung bago ngayon. Okay? That's the T. Pero dito, if ever na hindi talaga kaya ng calculus nyo, actually you can perform this manually naman. So, actually, hindi naman siya mahirap integrate na gagamitan mo pa ng iba't ibang klase ng substitution kasi ganun yung ginagawa dati kay IC, di ba? Kay integral calculus. So, dito, ang gagawin mo lang, to expand mo yung nasa loob. And that's simply a FOIL method. So, pag FINOIL method mo yan, so, meron kang, so, for FOIL, lagay ko na lang dito. So, for the first terms, so pares na ganyan, basically, meron kang 0.15625 squared. For the outer terms, 0.15625 H
times 0.625. So, ito rin mismo yung kay second term or kay inner terms. Then, for last terms, that's 0.625 squared. So, syempre, itong dalawang ito ay pag-a-add. So, dito, I have the fractional values ng mga yan, no? So, kapag naka-expand yan, that is 25/1024 h squared plus 25/18h plus 25/64. So, ito yung naka-expand na nasa loob ng parentheses. And ito, naka-divide pa siya ng h raised to 1/2. So, ito ay simpleng rules of exponent lang din naman ang gagawin. So, h squared divided by h raised to 1/2. So, meron kang 25/1024 h raised to 3/2. Ito namang second term natin, 25/18. So, 1 minus 1/2. So, h raised to 1/2. And then plus 25/64 h raised to negative 1/2. So, ito na ngayon yung ini-integrate natin. And itong mga to ay mga power rule lang naman sila lahat, no? This is 25/1024 h times h raised to, so pag nag-integrate, di ba, plus 1, and then kung ano yung naging exponent, yun yung i-divide natin. So, integral ng h raised to 3/2, that's h raised to 5/2 divided by 5/2 plus 25/18 h raised to 3/2 divided by 3/2. And then, we have 25/64 h raised to 1/2 over 1/2. And then, lahat ng ito will be evaluated from 0 to 4. So, yung lower limit, hindi nyo na kailangan i-evaluate yan kasi kapag sinubstitute nyo naman yung 0 sa lahat ng term natin, magsi-0 lahat. So, all you need is to substitute 4 dun sa ating, eto. To simplify nyo and then substitute kay 4. So, kapag na-input nyo na yung ating upper limit, so yung ating value ng nasa loob ng parentheses will be equal to, saan po pwedeng ilagay? So, kapag ito, sinolve ninyo, substituting 4, so yung ating value is approximately, hindi pala approximately, so exactly, naka-fraction naman yung lalagay ko. That's 35/12. Tapos itong 35/12, yun na lang yung multiply nyo dito kay A to get the value ng type. So, medyo meron siyang konting discrepancy dito, no, kay 430.628. Kasi dito, hindi naman sakto na from 0 to 4 yung ginamit natin. So, take note, merong butal kanina na yung solution natin. Pero they're approximately the same naman, no? So, ito, kumbaga, hindi ko naman sinasuggest na ito yung solution nyo, no? Pero parang backup na lang siya if ever na hindi talaga kayanin ng calculator nyo yung integral. Pero this the solution, no? So, considering, let's say, ito yung ating answer. So, I think, kung tamang pagkakaalala, kapag ginamit niyo naman itong 35/12 times yung naka-store kay A, nasa ano lang siya, for 31 point something. So, konti lang din naman yung discrepancy, no? So, for our total time, dito ko na lang siya isulat. So, yung kanina kay part A na 462.627, then ito na lang gamitin ko, no? 430.628. And our total time is equal to 893.255 seconds. So, this is the total time to drain our composite tank.